Malapit na magsimula ang NBA season, subalit napakarami pa rin ang trade rumors sa mga star player na hindi masaya sa kanilang team o sa teams na gusto pang mag-improve. Unahin na natin dyan si Brandon Ingram. Nito mga nakaraang linggo, may mga lumalabas na balita na hindi na nasisiyahan si Ingram sa Pelicans, kaya lalong umiinit ang mga trade rumors. Ilan sa mga teams na idinidikit kay Ingram ay ang Golden State Warriors, Utah Jazz, Lakers at ang pinaka-latest ngayon mga amigo ay ang Los Angeles Clippers para sa isang 3-team trade. Makukuha di umano ng Pelicans si Nikola Vucevic, Terrence Mann, Bones Hyland at 2027 first round pick. Matatanggap naman ng Chicago Bulls si Norman Powell, Yves Missi at ang 2025 first round pick via Bucks, at mapupunta naman si Brandon Ingram sa Clippers. Madadagdagan ito ang star power ng Clippers lalo't wala na si Paul George sa team. Kaso ang problema kay Ingram mga amigo ay isa din siyang injury prone na player na hindi rin babagay na i-partner dito kay Kawhi Leonard, lalo't pareho din ang kanilang playing style. Pag-usapan naman natin mga amigo ang Lakers na napakaraming player ang nalilink, kaso medyo hindi sineswerte dahil sa kakulangan sa financial flexibility ay hindi nila nakukuha ang kanilang gustong player. Isa sa pangalan na laging naididikit sa Lakers ay si Jerami Grant. Ayon sa isang mock-up trade, makukuha ng Lakers si Jerami Grant kapalit ni Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at 2025 second round pick via Clippers. Ang Portland Trail Blazers naman ngayon ay nasa rebuilding process na, kaya para ma-develop ng gusto ang kanilang mga young player ay pwede talagang pakawalan nila itong si Jerami Grant. By adding Grant, magkakaroon naman ang Lakers ng veteranong 3-and-D wing player na pwedeng mag-contribute ng 20 points in any given time. Si Grant ay nag-a-average ng 21 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists last season. Isa pa sa gustong kunin ng Lakers ay isang sentro at lahat ng kanilang target ay napunta na sa ibang team. Nakuha nila si Christian Coloco na masasabi nating medyo desperadong galaw dahil hindi ito nakapaglaro last season sapagkat dumanas ito ng blood clot na isang life-threatening illness. Bukod pa doon, ito pa lang ang kanyang pangalawang season kung sakasakali man, kung baga kulang pa talaga sa experience itong si Coloco. So balit ang maganda dito mga amigo para sa Lakers dahil nakuha nila ito sa two-way contract. Kung makakapaglaro ng maayos itong si Christian Coloco sa Lakers ay talagang malaking panalo ito mga amigo para sa team. Lalo't kilala si Coloco sa kanyang athleticism at depensa. Switchable din siya mga amigo sa depensa. Kung magiging magandang addition ba si Coloco ay hindi pa natin masasabi. Kaya naman ayon sa trade idea ay pwedeng makuha ng Lakers si Nikola Vucevic sa Chicago Bulls at mapupunta naman sa Brooklyn Nets si Zach LaVine, at makukuha ng Chicago Bulls sina Ben Simmons, D'Angelo Russell at Jackson Hayes sa isang 3-team trade. Adding Vucevic mga amigo ay magkakaroon ng Lakers ng veteranong starting caliber player na kayang i-stretch ang floor para sa Lakers. Si Vucevic ay nag-a-average ng 18 points, 10.5 rebounds at 3.3 assists. Ang tanging downgrade lang kay Vucevic mga amigo ay hindi siya kilala sa kanyang depensa at malayo din sa sinasabi ni Coach JJ Redick na big bruising center. Kayo ba mga amigo, ano ang dapat gawin ng Lakers o sino pa ba ang pwede nilang kunin para ma-improve ang kanilang team bago magsimula ang 2024-25 NBA season?